nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Ras sa Radyo 630 Balita. Good morning! Radyo 630 Balita. Good morning! Radyo 630 Balita. Ngayon po ay Miyerkules, February 12, 2025. Narito ang ikalawang bugso ng ating mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang proclamation rally ng mga kandidato ng administrasyon sa Ilocos Norte. Mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte, pinatutsadahan ng Pangulo. Dating Vice President Leni Robredo inendorso ang kandidatura ng mga dating senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Iba pang kandidato sa national elections, kanya-kanyang gimmick sa unang araw ng pangangampanya. Mahigit 12 bilyong pisong umano'y questionableng transaksyon ng DepEd, posibleng gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 5 patay sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. State of calamity idineklara sa lungsod. Sa lalawigan, mahigit 11 million pesos na halaga ng shabu nasamsam o nasabat sa magkahiwalay na lugar sa Cebu. At sa balitang sports, defending champion Creamline Cool Smashers, wala pa ring talo sa PVL All-Filipino Conference. Maupay nga aga, magandang umaga mga serbisyo. Kami po ang inyong mga kasama ngayong Wednesday morning. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Ras. Sa detalye ng mga balita, unahin po natin ang lagay ng weather. Sa lagay ng panahon, patuloy na nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon habang umiiral pa rin ang amihan sa Northern Luzon. Sa Isabela, Aurora, Quezon, Palawan at buong Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms. Sa Cordillera Administrative Region at malaking bahagi ng Cagayan Valley, maulap din ang panahon na may ulan. Sa Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Maglalaro ang temperatura mula 23.3 degrees Celsius habang 31.4 degrees Celsius. Sisikat ang araw, 6:21 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:59 ng hapon. Radyo 630 Balita. Umakyat na sa 5 ang patay sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan dulot ng shear line. Namatay ang driver ng isang van na inadod ng baha sa barangay Inagawan Sub. Patay din ang misis at 2 batang anak ng driver, gayon din ang isang pasahero habang 7 ang nakaligtas. Higit 100 pamilya ang nirescue at inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa baha. Isinailalim na sa state of calamity ang Puerto Princesa City kung saan baha pa rin ang ilang lugar tulad ng mga barangay ng San Pedro, San Manuel at Bancao. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang mga bayan ng Aborlan, Nara, Sofronio Española at Brooks Point. Sa bayan ng Nara, narescue ang isang pamilya na na-stranded sa ilog sa barangay Bato-Bato. Samantala, namahagi ang DSWD Bicol ang halos 10 milyong pisong halaga ng mga family food pack sa mga pamilyang apektado ng pag-ulan at pagbaha na dulot ng shear line sa Sorsogon City, Sorsogon. Pinangunahan ng Disaster Response Management Division at DSWD Bicol Quick Response Team ang pamamahagi ng tulong. Ayon sa DSWD Bicol, higit 13,000 pamilya mula sa 39 na barangay sa Sorsogon City ang nakatanggap ng tulong. Naghatid din ng tulong ang DSWD Bicol sa mga pamilyang apektado ng landslides sa Legazpi City, Albay. Radyo 630 Balita. Mandato 2025.
Alas 5:08 ng madaling araw. Sa ibang balita naman, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kick-off rally ng mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Lawag City sa Ilocos Norte. Inendorso at itinaas ng Pangulo ang kamay ng mga kandidato sa pagkasenador ng kanyang administrasyon, kabilang ang kanyang ate na si re-electionist Senator Amy Marcos, na dating tumanggi na mapabilang sa senatorial slate ng alyansa. Sa kanyang speech, hinikayat ng Pangulo ang publiko na iboto ng 12-0 ang mga pambato ng kanyang administrasyon. Ibinida ng Pangulo ang track record ng mga manok ng administrasyon at inupakan ang mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Pangulo, walang nasangkot sa kontrobersya sa mga kandidato ng administrasyon. Pinatutsadahan ng Pangulo ang mga kandidato na sangkot sa korupsyon, pumapabor sa China at isang bulaang propeta. Samantala, pinabulaan na naman ni Senator Marcos ang umano'y hindi nila pagkakanuan ni Pangulo. Susunod na susuyuin ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang mga botante sa Iloilo at Davao City sa mga susunod na araw. Radyo 630 Balita. Suportado ni dating Vice President Leni Robredo ang pagtakbo sa pagkasenador ni dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa midterm elections sa Mayo. Running mate ni Robredo si Pangilinan noong 2022 presidential elections habang campaign manager si Aquino. Dumalo si Robredo sa People's Campaign Kick-Off Rally ng Aquino-Pangilinan Tandem sa Dasmariñas City, Cavite. Hinikayat ni Robredo ang kanyang mga taga-suporta na iboto at ibalik sa Senado sina Aquino at Pangilinan. Ayon naman kay Pangilinan, nangako si Robredo na sasamahan sila sa pangangampanya bago magsimula ang campaign period sa local elections kung saan tumatakbo ang dating vice-presidente sa pagka-mayor ng Naga City. Dumalo sa kick-off rally ang mga kaalyado ni Pangilinan at Aquino, ang mga nominee ng mamamayang Liberal Party List na sina dating Senator Leila de Lima at mga dating kongresista na sina Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Gayun din si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at nominee ng partido na si Attorney Shell Jokno. Radyo 630 Balita. Nagsimula na ring mangampanya ang mga kandidato ng PDP laban na iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Sinimulan ni re-electionist Senator Bongo ang pangampanya sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City. Dumalo naman sa kick-off rally ang mga taga-suporta ng nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City. Lumutang sa proclamation rally ang iba pang kandidato ng PDP laban na sina Senador Ronald De La Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo Jr., Attorney Raul Lambino at dating NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan. Nagbigay ng video message ang nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ na nangakong magdadala ng kabutihan, kasaganahan, katatagan at kahusayan sa mga Pilipino sakaling maihalal. Naka-confine sa ospital si Kibuloy dahil daw sa pneumonia at iniutos na ng Pasig Regional Trial Court na ibalik ito ng kulungan. Akusado si Kibuloy sa non-bailable offense na qualified human trafficking sa Pasig RTC at naharap din sa mga kasong child abuse at sexual abuse sa Quezon City RTC. Radyo 630 Balita. Nagsagawa ng send-off rally ang mga kandidato ng Makabayan Coalition sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila sa unang araw ng pangangampanya. Naghiwa-hiwalay ang mga kandidato na nag-ikot sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila, Bulacan at iba pang lugar sa bansa. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang malaking pondo pero magdodoble kayod sila sa pangangampanya. Bumisita si Castro sa dati niyang eskwelahan habang namahagi ng mga bulaklak at leaflets si Gabriela Party List Representative Arlene Brosa sa Quezon City. Ang leader ng mga magsasaka at senatorial candidate na si Danilo Ramos, sumakay siya sa kalabaw sa gitna ng bukid sa Malolos, Bulacan. Samantala, nag-house-to-house campaign naman sa Tondo, Maynila ang first nominee ng Akbayan Party List na si Attorney Shell Jokno na sinamahan ni Senator Risa Hontiveros. Nag-zumba rin sina Jokno at Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Tagumpay ang unang araw ng Oplan Baklas ng Commission on Elections o COMELEC laban sa illegal campaign materials ng mga tumatakbo sa pagkasenador at party list group sa panayam ng programang Johnson Ikwento Mo. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kumpara sa mga nakalipas na halalan, mas kakaunti ang mga binaklas ngayon at may ilang kandidatong kusa ng natagtanggal ng campaign materials.
Pero marami pa anyang lugar ang kailangang ikutan. Muli namang nilinaw ni Chairman Garcia na walang jurisdiction ng poll body sa mga campaign materials na nasa pribadong lugar o gusali. Sa usapin naman ng campaign advertisement sa mga pampublikong sasakyan gaya ng mga pampasahirong bus, iginiit ng COMELEC na dapat saklaw ito ng kanilang jurisdiksyon. Partner, pagka umiikot ka dyan sa bahagi ng Commonwealth EDSA o kahit saan dito sa Metro Manila, yung mga bus, nakikita ka na may mga politikong nakapaskil doon yung kanilang campaign material. Ang sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit private siya na bus, pero kumukuha siya ng pampublikong pasahero, it is considered as public property. Kaya hawak pa rin ng COMELEC o yung jurisdiction nila yung mga pampublikong bus kasi once na yung private daw property na kumuha ng isang entity kumuha ng prangkisa, ibig sabihin for public use na siya. So ano gagawin dun sa mga bus na kitang-kita nga yung mukha ng mga politiko? Ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, sana daw maisipan ng kanilang legal team ng mga kandidato na tanggalin na. Dahil nga pag public property, ibig sabihin hawak po ng jurisdiction ng COMELEC yan. Pero samantala, sinabi naman ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia na nakatutok na sila sa sistemang gagawin at gagamitin sa halalan. Inihahanda na rin anya mga kailangan sa gagamiting automated election system maging ang training sa mga magsisilbing observer sa halalan sa Mayo. Sa ngayon, may 50,000 volunteers ang NAMFREL. Radyo 630 Balita. Naniniwala ang ilang kongresista na magiging issue sa eleksyon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng mga kongresista, may panahon pa ang Senado para talakayin ang 7 articles of impeachment kung hindi ito kaagad nag-adjourn noong February 7. Base nila sa kalendaryo, nagtatapos ang 3rd regular session ng 19th Congress noong February 7. Pero walang balak ang House Prosecution Panel na madaliin ng Senado na umpisahan ang impeachment trial o manawagan ng special session. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Radyo 630 Balita. Alas 5:16 ng madaling araw, gising bangon sa mga may paso, posibleng gamiting ebidensya ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mahigit 12 bilyong pisong questionabling transaksyon ng Department of Education na sinita ng Commission on Audit o COA noong DepEd Secretary pa ang Vice Presidente. Binigyan ng disallowance ng COA ang questionabling transaksyon noong panahon ni VP Duterte sa DepEd. Sinabi ni Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon na nagpapatong-patong ang mga ebidensya na lalong magpapalakas sa mga kasong kinakaharap ng Vice Presidente sa impeachment trial. Dagdag pa ni Kung-hoon, pwedeng hilingin ng prosecution panel sa impeachment court na isabina ang financial record ni VP Duterte para alamin kung may questionabling transaksyon sa pondo ng Office of the Vice President. Sinabi pa ng kongresista na patikim pa lang ang COA report sa mga questionabling transaksyon ng DepEd at dapat matunton ang money trail. Hinikayat pa ni Kung-hoon ng mga senador na busisiin ang COA report at tiyakin ang transparency sa paglilitis ni VP Duterte. Radyo 630 Balita. Muling binueltahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa umano'y pangmamaliit nito sa paggamit sa West Philippine Sea sa pagtukoy sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Tariela na paanong kikilalanin ng ibang bansa ang West Philippine Sea kung may mga Pilipino na hindi ito kinikilala. Pero mabuti na lamang anya at mayorya ng ating mga kababayan ang kumikilala at ginagamit ang West Philippine Sea. Wala naman aniyang problema maliban na lang sa mga ginagamit ito bilang issue tulad ni Marcoleta. Binueltahan ni Tariela si Marcoleta matapos siyang tawagin ng kongresista na ignorante sa issue ng West Philippine Sea. Radyo 630 Balita. Simula ngayong araw, tatapyasan ng Department of Agriculture ng 3 piso kada kilo ang presyo ng bigas na ibinebenta sa ilalim ng Rice for All program ng Administrasyong Marcos Jr. Inaasahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sa pamamagitan nito ay mapapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Dagdag pa ng kalihim, ibababa sa 52 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Simula yan sa Sabado, February 15 at mas mababa ito sa 49 pesos sa Marso.
Alinsunod umano ito sa pagbaba ng presyo ng bigas sa world market at desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na tapyasan ng taripa sa imported na bigas. Radyo 630 Balita. Sa Bulacan, sinalakay ang isang bodega kung saan ginagawa ang paghahalo at nirerepack ang mga lumang stock ng imported na bigas sa Bocaue, Bulacan. Natuklasang mahigit 2 taon nang nakaimbak ang mga pinaghahalong imported rice na nilalagyan ng amoy ng pandan para magmukhang bago at high quality. Ayon sa National Bureau of Investigation, na ibibenta ang bigas sa halagang 2,500 pesos kada 50 kilo. Arestado naman ang 4 na tauhan ng bodega pero tumanggi silang pangalanan ang may-ari nito. Maharap sila sa reklamong hoarding, adulteration, profiteering, untruthful labeling at economic sabotage. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, 5:19 na po ng madaling araw. Magandang umaga po sa ating mga kaserbisyong nakatutok na po sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel at syempre po sa ating mga kaserbisyong nagkakape na nakikinig sa Radyo 630 630 kHz AM band. Good morning, good morning! Good morning! Eto partner, good morning daw from Guanzon family at may nanonood din from Baseco, Maynila at may nanonood din from Spain. Meron din from Calayan Island sa Cagayan. Hoy, mag-iingat po tayo sa mga serbisyo natin sa Palawan. Sinabi nga po ng Pag-asa kanina na posibleng magtuloy-tuloy yung pag-ulan ngayong araw. Pero pahina na raw yung ulan Lalo't kahapon nga po binaha kung saan 100 pamilya na rescue ng Philippine Coast Guard. Ingat po tayong lahat sa mga lugar po na inuulan po ngayon. Eto, good morning din sa ating mga serbisyo dyan po sa UP Diliman, sa Camarines Sur at syempre po dyan po sa mga kaserbisyo natin sa Palapag, Northern Samar, maupay nga aga. Batiin ko lang partner yung pinsa kong nakatutok. Si Ate Lois Duino, Gras Duino. Good morning. Maupay nga aga. Good morning! Meron pa? Ito may humahabol lang from good morning daw from Hong Kong and Taguig at Consolacion, Cebu maging doon sa Valenzuela City. Ayan, good morning din po sa ating mga kaserbisyo sa Apalit sa Pampanga, sa Palumpon Leyte, good morning. At syempre dyan po sa Bugalyon sa Pangasinan, sa General Trias sa Cavite. At syempre po dyan po sa Balanacan, Mogpog, Marinduque. Mamaya, babati pa po kami ni Kuyang tuloy. Lalaki pala. Namiss na si Kuyang Robert. Si Ateng Pamela Vasquez abangan po sa aming pagbabalik. Sanggol, inabandona sa Davao del Sur. At babae sugatan matapos umanong sagasaan ng dating nobyo sa Cagayan de Oro. Grabe. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Mga natatanging ulat at pahayag, Malalaking story ang pumutok. Inaasahan natin na sunod-sunod na naman po yan. dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan, dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yusores at Victoria Tulan, alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 6. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan, Antemano, bibigyang linaw. Ano naman po ang komento dun sa sinasabi naman ng ilan na lumalabas na mga issues? Kumpirmadong mga kasagutan, Antemano, ibabalita. Hihingi lang po kami ng update. Ano na po ang pinakahuling utos sa atin? Balita Antemano, kasama si Robert Mano, tuwing Sabado alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gawing happy ang bonding ng family. Naku, puno-puno po ang ating programa today. Tutukan ang mga panalong kwento ng mga Pilipino na ating ibibida rito. So malaman po natin ang mga diskarte ng mga nanay na ating makakausap today. Join na tuwing Sabado, alas 10 ng umaga at makipag-bonding kay Tita Winnie Cordero sa Win Today! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Umuulan
Umuulan na naman? Paano na? Ito ang ilang tips para maging ligtas sa panahon ng tag-ulan. Gumamit ng payo, kapote, bota at sombrero bilang panlaban sa ulan. Iwasan na ring lumusong sa baha dahil maaaring magkasakit dahil sa dumi ng tubig. Kung posible, ipagpaliban muna ang paglabas. Mas mabuting manatili sa bahay. Samahan ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 at tutukan ng updates tungkol sa panahon. Maraming salamat po. Thank you. Salamat sa paggising ng maaga araw-araw mga kaserbisyo. Dahil sa inyong suporta at sa ating pagsasama tuwing umaga, ginawaran ang Gising Pilipinas. At sina Alvin El Chico at Doris Bigornia bilang Most Outstanding Digital Radio Show and Broadcasters ng Gawad Lasal Llaneta 2025. Sama-sama tayong patuloy na magtagumpay, mga kaserbisyo. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataforma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Kabayan Noli De Castro, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:26 ng madaling araw. Ito balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang proclamation rally ng mga kandidato ng administrasyon sa Ilocos Norte. Mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte, pinatutsadahan ng Pangulo. Dating Vice President Leni Robredo inendorso ang kandidatura ng mga dating senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Iba pang kandidato sa national elections, kanya-kanyang gimmick sa unang araw ng pangangampanya. Mahigit 12 bilyong pisong umano'y questionableng transaksyon ng DepEd posibleng gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At 5 patay sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. State of calamity idineklara sa lungsod. Sa oras po nating alas 5:27 ng madaling araw, tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Ratsadahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Mandato 2025. 29 na lugar sa Caraga Region ang idineklara bilang election areas of concern bago ang halalan sa Mayo. 19 sa mga ito ang isinilalim sa orange category at 10 naman sa yellow category. Isinilalim sa orange category ang mga lugar na may ulat na serious armed threats, habang isinilalim naman sa yellow category kung may dati nang naitalang election-related incident. Ayon kay Police Regional Office 13 Director Brigadier General Christopher Abrahano, makatutulong ang pagtukoy sa mga lugar para sa pagpapakalat ng mga dagdag
na tauhan. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Ilang poster ng mga kandidato tinanggal sa isinagawang Oplan Baklas sa Davao City. Nagbabalita at nagseserbisyo si Hernel Tocmo. Hernel? Agad na nagsagawa ng Oplan Baklas ang Commission on Elections at nag-ikot sa ilang lansangan sa Davao City sa unang araw ng campaign period ng mga national candidates. Binaklas ng mga taga-COMELEC ang mga poster na nakapaskil sa mga poste ng kuryente at wala sa common poster areas. Ayon sa COMELEC Region 11, bukod sa paglabag ito sa election guidelines, nais din nilang mas maging kaaya-aya ang lungsod sa pamamagitan ng pagtanggal ng ilang campaign posters. May mga poster din ng lokal na kandidato ang tinanggal dahil may logo ito ng isang party list. Nasa 121 poster ang nakumpiska ng COMELEC Davao. Maaari pa namang kunin muli ng mga kandidato ang kanilang mga poster na nasa COMELEC ngayon. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tocmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Hernel Tocmo. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Samantala, nasa 30,000 guro sa Bicol Region ang magsisilbi sa halalan sa 2025. Nagbabalita ng serbisyo ng ating punong maestrado si Jonathan Maestrado. Jonathan, good morning! Ayon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadzad, may elimination process pang pagdaraanan ang mga guro na magiging bahagi ng Electoral Board sa national and local elections sa 12 ng Mayo. Sa 30,000 guro anya na magsisilbi sa halalan sa rehiyon, hindi kasama ang mga guro na may kaugnayan o relasyon sa mga kandidato, may iniindang sakit at lalo na ang hindi kayang mag-operate ng ACM o Automated Counting Machine. Patuloy anya ang ginagawang pagsasanay ng mga guro para maging epektibong chairman at poll clerk sa araw ng botohan. Dagdag ng opisyal, hindi maaapektuhan ang pag-aaral ng mga bata sa papel sa halalan ng mga guro dahil Abril 15 ang huling araw ng klase. 12,000 pesos ang honorarium ng gurong magsisilbing chairman ng Electoral Board habang 11,000 pesos para sa poll clerk at ng ikatlong kasapi ng Electoral Board. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Radyo 630 Balita. Sa Davao del Sur, isang sanggol ang inabandona sa Digos City. Lumalabas na iniwan ng isang babae sa harap ng isang bahay ang shoulder bag kung saan inilagay ang sanggol. Nagulat na lamang ang pamilyang nakatira sa bahay nang marinig ang umiiyak na sanggol na hinihinalang isang araw pa lang mula ng ipanganak. Tinutukoy na ng pulisya ang babaeng nag-iwanan ng sanggol. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Alas 5:31 ng madaling araw, mahigit 11 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu. Nagbabalita nagsaserbisyo si Annie Perez. Zani. Sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, timbog ang isang high-value individual na may edad 23 taong gulang. Nakuhanan siya ng nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu na may halaga na 6.8 milyon pesos. Ayon sa Mandawi City Police Office, matagal na nilang minamanmanan ito. Sa Barangay Mambalig naman sa Cebu City, timbog ang ibang high-value individual na regional priority. 19 taong gulang ang suspect na nakuhanan ng nasa 23 piraso ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Isinilid niya ito sa isang sling bag. Aabot naman sa 4.9 million pesos ang halaga ng kontrabando na nasamsam. Hindi pa tukoy ng pulisya kung saan nanggaling ang droga, pero inaalam na nila kung sino ang mga posibleng kasama nito, pati na ang kanilang mga parokyano. Mahaharap naman ang dalawang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaserbisyo mo sa Cebu, Annie Perez, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Annie Perez. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Patay ang isang binatilyo habang 6 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Cagayan. Nagbabalita at nagseserbisyo si Haris Julio. Haris, good morning.
Dead on arrival sa ospital ang 14 anyos na binatilyong rider habang sugatan ang angkas niyang 15 anyos na binatilyo rin matapos na sumalpok ang motorsiklo sa kasalubong ng motorsiklo sa barangay Sampaguita, Solana, Cagayan. Sugatan din ang driver ng nakabangga ang motorsiklo. Sa investigasyon, umagaw ng linya ang motorsiklo ng binatilyo kaya nangyari ang aksidente. Sa bayan ng Alcala, sumalpok ang isang van sa poste ng kuryente sa barangay Baybayog. Sugatan ang 3 sakay kabilang ang driver na ilang oras bago naalis sa pagkakaipit. Nakaidlip umano ang driver habang nagmamaneho. Galing Isabela at papunta sana silang Ilocos Norte nang naaksidente. Samantala, sugatan ang 22 anyos na rider matapos na sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na L200 van sa Provincial Road ng Barangay Anabukulan, Amulung. Mabilis umano ang takbo ng motorsiklo kaya nawalan ng kontrol ang rider. Madilim din sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kaserbisyo mo sa Cagayan, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Ratsada! Ratsada! Probinsya! Hinihinalang miyembro ng NPA patay sa encounter sa Negros Oriental. Nagbabalita nagsaserbisyo si Romeo Subaldo. Romeo. Patay ang pinaniniwalaang naiwang miyembro ng New People's Army sa nangyaring barilan sa gitna ng mga rebelde at 61st Infantry Battalion ng Philippine Army kagabi sa Barangay Talaon, La Libertad, Negros Oriental. Sa report mula sa Philippine Army, nagkasalubong ang puwersa ng militar at rebelde sa isinagawang hot pursuit operation at napatay si Rolito Tanilios alias Gamatoy. Sabado ng madaling araw, sinunog ng mga nagpakilalang NPA ang mga heavy equipment na contractor sa ginagawang farm to market road sa Barangay Aya sa La Libertad, Negros Oriental. Agad na tinugis ng mga sundalo ang mga rebelde at kagabi nagkabakbakan sila. Dagdag pa ng Army, ang namatay ang kasamahan ng grupo sa likod ng arson. Isang M14 rifle ang na-recover sa encounter site. Nagkakahalaga naman ng halos 5 milyong piso ang mga heavy equipment na sinunog ng mga rebelde. Patuloy ang clearing operation ng tropa ng sundalo sa lugar. Kaserbisyo mo sa Negros, Romeo Subaldo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Romeo Subaldo. Radyo 630 Balita. Sa Sultan Kudarat, nasunog ang bahagi ng Tagaddal Integrated School sa bayan ng Palimbanga. Naapektuhan ang 2 silid-aralan ng Grade 2 at Grade 3 students, pati ang isang stockroom na pinag-iimbakan ng mga gamit gaya ng mga upuan, modules at electronic equipment. Sinuspende ang klase ng mga estudyante at naapula agad ang apoy makalipas ang 4 na minuto. Patuloy na inaalam kung ano ang pinagmula ng sunog na tumupok sa 150,000 pisong halaga ng gamit. Radyo 630 Balita. Maiigtingin ng Cebu City Police ang pagbabantay laban sa mga krimen na laganap tuwing Valentine's Day. Ayon kay Cebu City Police Deputy Director for Operations Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, dadagdagan ng mga pulis na nakaposte malapit sa mga hotel at inn para mapigilan ang posibleng human trafficking ng mga minor de edad. Bukod dito, may na-monitor din ng Cebu City Police ang mga online platform laban sa mga love scam. Nilasan na ang mga Women and Children Protection Desks sa lahat ng police station para sa pagbabantay. Radyo 630 Balita. Sa Cagayan de Oro, sugatan ng isang babae matapos umanong sagasaan ng kanyang ex-boyfriend. Kwento ng biktimang si alias L, naglalakad siya ng sagasaan ng kotse na minamaneho na dating nobyo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng biktima, tumama ang ulo sa semento at tinangka pa umanong atrasada ng ex-boyfriend si L. 2 linggo na umano ang nakalipas nang makipag-break si L sa dating nobyo at nakita niya ang sasakyan nito na malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dati na umanong nagpa-blatter at inireklamo ni El ang ex-boyfriend sa mga pulis dahil sa pananakit. Pinaghahanap ng mga pulis ang suspect na posibleng makasuhan ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Radyo 630 Balita. Grabe siguro yung galit ng boyfriend sa dating kasintahan, ano? Binangga, Diyos ko. Para sagasaan mo ng gano'n.
Oo nga eh. Hoy, maupay nga aga po sa mga taga Catbalogan City, Samar. Good morning po sa mga taga Valenzuela City. Yan po sa ating mga kaserbisyong nakatutok sa Cagayan de Oro City at sa Mayapay, Buruanga sa Aklan. Good morning. Meron ba, partner? Meron din bumabate from Dumingag, Zamboanga del Sur. At kanina nakita ko na yung comment ni Tita Nona Damian. Good morning, Tita Nona. Good morning, maupay nga aga sa mga taga Tacloban City. Magbabatiin lang akong partner. Ito yung pabalik ako dito sa Maynila. Kaso nakalimutan ko yung pangalan. Buti na lang pag picture namin, may ID siya. Good morning po sa security po, dyan po sa Calbayog City Airport. Si Randy or Ranoy Puente Blanca. Good morning po. Kung Good kayo po ay morning po. nanonood ngayon, nakatutok. Maupay nga aga po. Good morning. Good morning din daw from Pasay City at Chiba, Japan. Hoy, good morning din po sa mga taga Calamba City sa Laguna at siyempre po dyan po sa ating kaserbisyo sa Tuna Capital Gensan. Oras po nating 5:39. Partner, batiin nga muna natin yung nagbe-birthday ngayong araw. Oh. Oo nga, ito, happy birthday kay Ate Enza Abad Montances. Ayan ang ating editorial associate. Happy birthday, Ate Enza! Abangan po sa aming pagbabalik, pagdaan ng Chinese research fishing vessel sa dagat ng Pilipinas, inumpirma. At halos 5 milyong pisong halaga ng kush na diskubre sa Pasay. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Mainit na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito po ang Mandato sa Senado. Masakit ang tiyan ko. Gusto ko magpaliwanag. Parang bigla ako kinabahan. As you know, I'm formal and serious person. Ang paghanda ng boses. Gusto kong tumangkad. Parang walang katapusan yung kaba dito. Extra service. Digital kwentuhan sa mga nag-a-apply na maging senador. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasatin ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung isyu. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin Alchico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 09192783,000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung isyu. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising!
Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. At Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Good morning! Sa oras po natin 5:45 ng madaling araw, babalik pong Radyo 630 Balita. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Kinumpirma ng Philippine Navy ang paglalayag ng isa sa dalawang pinakamalaking fishing research vessel ng China sa archipelagic waters ng Pilipinas. Unang na-monitor at na-radio challenge ng Navy ang Chinese vessel na Lanhai 101. Diyan po yan sa Balabac Island sa baybayin ng Palawan. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, maayos ang naging tugon sa radio challenge ng kapitan ng Chinese vessel na dumaan sa archipelagic waters ng Pilipinas para makaiwas sa sama ng panahon. Posibleng nakalabas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Lanhai 101 dahil sa bilis ng takbo nito at tuloy-tuloy na paglalayag. Radyo 630 Balita. Umabot na sa halos 10,000 ang kaso ng influenza-like illness mula January 2025 sa Pilipinas. Sa panayam ng programang Gising Pilipinas, nilinaw ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na mas mababa naman ito ng 53% kumpara noong nakaraang taon. Dagdag ni Domingo, hindi pa nakakaalarma ang bilang ng mga kaso pero pinaalalahanan pa rin ng Department of Health ang publiko na mag-ingat para hindi tamaan ng sakit. Radyo 630 Balita. Binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng motorcycle rider na nakaligtas sa insidente sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal noong Henero. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, napatunayan sa investigasyon na hindi karapat-dapat magmaneho ng anumang sasakyan ng rider na si Rico Ahmad Buyawan matapos masangkot sa pagkamatay ng isa pang rider habang sabay na gumagawa ng Superman stunt sa highway. Matatandaang namatay ang motorcycle rider matapos bumangga sa concrete barrier nang magkabanggaan sila ni Buyawan dahil sa ginagawang stunt. Radyo 630 Balita. Binalaan ang mga residente ng Palawan at Basilan sa posibleng pagbagsak ng mga debris ng isang rocket ng China. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Space Agency na pinalipad ng China ang Long March 8A rocket nito kahapon. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na wala pa itong natatanggap na ulat ng mga namataang debris. Radyo 630 Balita. Alas 5:47 ng madaling araw, sumuko na sa PNP-CIDG ang isa sa mga police general na sangkot sa umano'y cover-up sa halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Tondo, Maynila noong 2022.
Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo, agad sinilbihan ng warrant of arrest si dating PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Benjamin Santos, nang makabalik sa bansa kahapon. Kaagad naman na nagpiyansa ng 200,000 piso si Santos para sa pansamantalang paglaya. Sa ngayon, pito pang pulis na umalis sangkot sa tangkang cover-up ang patuloy na pinaghahanap. Radyo 630 Balita. Halos 5 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush ang nadiskubre sa inabandonang parcel sa Central Manila Exchange Center sa Pasay. Umabot sa higit 3 kilo ng kush ang nadiskubre sa 6 na parcel na walang nagkiklaim. Ibinigay sa custody ng PIDEA ang mga iligal na droga para sa analysis. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Kuha tayo ng report sa labas ng himpilan. Estudyante sa Quezon Province na iligal na nagbebenta ng iguana abay na aresto. Nagbabalita ng kaserbisyo ang ating kaserbisyo, si Trisha Lindo. Trish, good morning! Good morning, Steve at Pam. Timbog sa ikinasang operasyon ng Quezon Maritime Police ang 25 anyos na estudyante matapos mahuling iligal na nagbebenta ng iguana malapit sa isang convenience store. Nag-ugat ang operasyon ng makatanggap ng ulat ng mga otoridad sa illegal na transaksyon ng suspect. Ibinebenta umano ng suspect ang buhay na berdeng iguana sa halagang 30,000 pesos. Nasa Quezon Maritime Police Station na ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaserbisyo mo, Trisha Lindo, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat si Trisha Lindo. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Isang pedestrian na tumatawid sa kalsada nasagasaan ng dump truck sa Antipolo City, patay. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico, good morning. Good morning, Pam. Tumatawid ang biktima sa Provincial Road nang mahagip ito ng dumadaang trailer truck sa nasabing highway ng Barangay San Jose, Antipolo City. Dineklara ng mga responding otoridad na dead on the spot ang biktimang taga-Kalapit teacher lamang na sityo sumilang dahil sa insidente. Ayon naman sa Antipolo Police, agad sumuko ang driver ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kaserbisyo mo sa Rizal, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Thank you, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga serbisyo, alas 5:50 na po ng madaling araw. Good morning po mga kaserbisyo. Si Jerry Mar, nagpapainit ng tubig para maligo. Sobrang ginaw daw. Tapos pagpasok mo ng opisina, sobrang lamig din ng aircon, ano? Sobrang ginaw ngayon. Good morning mga kaserbisyo. Meron din bumabate from Tacloban City, Oy. Batasan Hills QC, Eastern Samar at Darwin, Australia. Yan, maupay nga aga. Good morning ha. Magandang madaling araw. Alas 5:51 na po ng madaling araw. Gising bangon na. Abangan po sa aming pagbabalik. US President Donald Trump nagbantang pawawalang bisa ang ceasefire agreement ng Hamas at Israel. At sa ating balitang sport, Los Angeles Lakers nanalo sa LA debut ni Luka Doncic. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Mag-init na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Approve Yan. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito po ang Mandato sa Senado. Masakit ang tiyan ko. Gusto ko magpaliwanag. Parang bigla ako kinabahan. As you know, I'm formal and serious person. Ang paghanda ng boses. Gusto kong tumangkad. Parang walang katapusan yung kaba dito. Extra service. Digital kwentuhan sa mga nag-a-apply na maging senador.
Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasatin ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo Istrenta. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung isyu. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 09192783,000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes Alauna ng hapon. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. Sa Istreta. Mga balita naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, nais ipawalang bisa ni US President Donald Trump ang ceasefire agreement ng Israel at Hamas kung hindi pa rin magpapalaya ng mga bihag ang militanteng grupo sa mga susunod na araw. Palalayain dapat ng Hamas ang 3 hostage noong Sabado pero ipinagpaliban ito dahil umano sa mga paglabag ng Israel sa kasunduan. Hinimok naman ang mga kaanak ng mga bihag na sumunod sa mga napagkasunduan at payagan na ang Gaza na makabangon mula sa gera. Samantala, nanindigan ng may-ari ng OpenAI na tatanggihan ang alok ni Elon Musk na bilhin ng kumpanya nito. Ayon kay Sam Altman, hindi interesado ang board of directors ng OpenAI na bigyan ng majority stake si Musk na may sariling AI firm. Ang OpenAI ay ang bumuo ng ChatGPT na isang sikat na AI chatbot. Radyo 630 Balita. Sports Balita. Sa ating balitang sports, itinala ng defending champion Creamline Cool Smashers ang ikasyam na sunod na panalo sa PVL All-Filipino Conference matapos isweep ang Farm Fresh Foxes sa score na 25-15, 25-19 at 27-25. Nauna sa Cool Smashers si Gemma Galanza na nagtala ng 15 points kabilang ang winning point na nagbigay sa Creamline ng 9-0 winning record sa PVL All-Filipino Conference. Sa unang laro, tinalo naman ng Petrogas Angels ang Capital One Solar Spikers para sa kanilang ikapitong sunod na panalo. Hawak ngayon ng Angels ang 8-1 win-loss record na ikalawa sa team standings ng PVL All-Filipino Conference. Samantala sa NBA naman, tinambakan ng Los Angeles Lakers ang Utah Jazz sa score na 132-113 sa LA debut ni Luka Doncic. Nanguna sa panalo ng Lakers si LeBron James na umiscore ng 24 points habang nagtala naman ng 14 points si Doncic. Radyo 630 Balita. Oras po natin 5:57 na po ng madaling araw. Narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita.
Radyo 630 Balita. Headline. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ng proclamation rally ng mga kandidato ng administrasyon sa Ilocos Norte. Mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte, pinatutsadahan ng Pangulo. Dating Vice President Leni Robredo inendorso ang kandidatura ng mga dating senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Iba pang kandidato sa national elections, kanya-kanyang gimmick sa unang araw ng pangangampanya. Mahigit 12 bilyong pisong umano'y questionabling transaksyon ng DepEd, posibleng gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 5 patay sa pag-ulan at pagbaha sa Puerto Princesa City, Palawan. State of calamity idineklara sa lungsod. Sa lalawigan, mahigit 11 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa magkahiwalay na lugar sa Cebu. At sa balitang sports, defending champion Creamline Cool Smashers wala pa ring talo sa PVL All-Filipino Conference. At yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Miyerkules, February 12, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila sa pangalan po ni Robert Mano. Ako po si Pamela Vasquez at susunod na po ang... Kasama si Alvin El Chico at Victoria Tulad sa Gising Pilipinas! Happy Wednesday mga serbisyo. See you tomorrow. Bye-bye! Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita.